mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon, kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagdadala ng matinding paalala mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagiging handa, sa pagiging tapat, at sa pamumuhay araw-araw na nakatuon sa Diyos. Inilalarawan ni Jesus ang kanyang pagdating tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Kung alam lamang ng may-ari ng bahay ang oras ng pagdating ng magnanakaw, siya magbabantay. Ngunit dahil walang nakakaalam, ang tanging paraan ay maging laging handa. Ganito rin sa ating pananampalataya. Hindi natin alam ang oras ng kamatayan o ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ay mamuhay na parabang bawat araw ay huling pagkakataon upang mahalin, magpatawad, at maglingkod. Ang buhay ay palaging may dalawang mukha, katiyakan at kawalan ng katiyakan. Sigurado tayong lahat tayo'y mamamatay. Tiyak yun, sigurado yun. Ngunit hindi natin alam kung kailan. Ang kawalan ng katiyakang ito ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo na huwag sayangin ang mga araw. Marami ang nabubuhay na para bang walang hanggan dito sa lupa. Abala sa kayamanan, sa trabaho at ambisyon, ngunit nakakalimutan ang pinakamahalaga. Ang bawat araw ay regalo na dapat sulitin sa paggawa ng mabuti at pagkakapit sa Diyos. Ginamit din ni Jesus ang larawan ng isang tapat na alipin na inatasang magbigay ng pagkain sa kapwa niya mga lingkod. Pinuri ang alipin na masipag at tapat dahil sa oras na bumalik ang kanyang amo at nakita siyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Siya gagantimpalaan. Ngunit kaawa-awa ang masamang alipin na nagsabi sa sarili, matatagalan pa ang aking amo, at nagwaldas sa bisyo at kasamaan. Nang dumating ang amo nang hindi niya inaasahan, siya'y pinarusahan. Ito ang realidad ng ating buhay. Ang tanong ni Jesus, tayo ba'y tapat sa ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano? Habang hinihintay ang kanyang pagbabalik sa pamilya, ginagawa ba natin ang ating papel bilang mabuting magulang, anak o kapatid? Sa trabaho, marangal ba nating ginagampanan ang ating tungkulin?
sa simbahan at sa komunidad, nagiging tapat ba tayo sa paglilingkod? O baka sinasamantala natin ang oras sa maling paraan? Iniisip na matagal pa bago tayo mananagot sa Diyos. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang paghahanda para sa hinaharap, kundi pamumuhay ng tapat sa kasalukuyan. Ang bawat araw ay pagkakataong maging handa. Ang bawat maliit na gawain ng kabutihan, katapatan, at malasakit ay paraan upang mapanatili ang ating sarili sa tamang landas. Hindi natin alam ang oras, kaya't ang pinakamatalinong gawain ay mamuhay na para bang darating na ngayon ang Panginoon. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang takot o balisa, kundi pamumuhay ng mayroong direksyon. Ang taong handa ay marunong magpatawad agad, sapagkat hindi alam kung magkakaroon pa ng bukas upang ayusin ang relasyon. Ang taong handa ay marunong magbahagi, sapagkat hindi alam kung gaano pa katagal ang pagkakataon na makatulong. Ang taong handa ay marunong magdasal, sapagkat ang buhay ay hindi tiyak at tanging Diyos lamang ang hindi nagbabago. Sa huli, ang pagiging handa ay isang paanyaya sa pagiging totoo sa ating pananampalataya. Hindi sapat na tayo Kristiyano sa pangalan o sa panglabas na anyo. Ang tunay na paghahanda nasa puso, nasa ating araw-araw na pamumuhay, at nasa ating patuloy na pagbabalik loob sa Diyos. Kung tayo ay namumuhay ng may pagmamahal at pananampalataya, hindi mahalaga kung kailan dumating ang Panginoon, sapagkat handa tayong humarap sa Kanya anumang oras. Tanungin natin ang ating sarili at magnilay. Kung biglang dumating ngayon ang Panginoon, handa ba akong humarap sa Kanya? Ano ang mga bagay na kailangan kong baguhin o ayusin ngayon upang ang aking puso ay maging tapat at gising sa Kanyang presensya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa paalala na huwag maging kampante, kundi laging handa. Linisin mo ang aming puso at isipan upang sa bawat araw kami mamuhay ng may pananampalataya at pagmamahal. Turuan mo po kami na maging tapat sa aming mga tungkulin, mapagpakumbaba sa aming paglilingkod, at mapagmasid sa iyong presensya. Huwag mo kaming hayaang abutin ng iyong pagdating na hindi nakahanda. Sa halip, gawin mo kaming handa sa lahat ng oras upang tanggapin ang kagalakan ng iyong kaharian. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.